Magandang araw mga bata, lalo na sa mga mag-aaral ng ika-4 na baitang. Narito ako upang gabayan kayo sa asignaturang Filipino. Teacher Ja, ang aking pangalan, yang ika'y may matututuhan. Kasama mo, kaibigan mo, sabay nating aralin wikang Filipino. Kaya mga bata, ihanda nyo na ang inyong mga ballpen at isang malinis na papel. Sisimulan na natin ang pag-aaral ng Filipino, kung saan ikaw siguradong matututo. Handa ka na bang maglakbay upang mas maging mahusay sa wikang Filipino? Tara, ating balikan ang pinag-aralan, alalahanin mga natutuhan. Dapat hindi mo malimutan, huwag mag-alala, tutulungan ka ni Teacher Ja. Sa nakaraan nating episode, pinag-aralan natin ang tungkol sa pagsulat at pagbasa ng isang tula. Sa pagsulat ng tula, dapat isaalang-alang ang kaisipan, mensahe o damdamin na nais ninyong iparating. Sa pagbabasa naman ng tula, dapat nababasa ito na may tamang bilis, intonasyon at ekspresyon o damdamin na naaayon sa nilalaman o mensahe ng tula. Nagkaroon din tayo ng mga pagsasanay. Nakakatakot naman ang mga balita ngayon. Alam kaya ng kaibigan kong si Charles ang tungkol dito? Tawagan ko nga siya. Hello, Charles. Hi, Chichi! Alam mo ba yung mga bagong balita ngayon sa TV at radyo? Ha? Naku, hindi ko alam yung tungkol dyan. Bakit? Ano ba yung balita ngayon? Naku, Charles, alam mo bang may nakamamatay na sakit ngayon at nakakahawa pa? Ha? Anong sakit dyan? At paano nakakahawa ito? Ang sakit na ito ay nagmula sa tinatawag na coronavirus. Pati sa narinig ko sa balita, hindi lang sa tao. O maaring makahawa ang virus nito, pwede ring mahawa yung mga hayop. Naku! Mukha naman nakakatakot yan. Oo, Charles. At saka, mayroon pa, malalaman mong nahawaan ka ng virus kapag nakaranas ka ng mga sintomas, katulad ng pag-ubo, tsaka may sipon ka, at saka mataas ang lagnat mo. Sa palagay ko, kailangan sundin natin ang mga otoridad upang makaiwas tayo dyan sa virus na sinasabi mo. Tama, Charles. At ipinagbibilin nga pala ng Department of Health na palagi tayong magsuot ng face mask, face shield, tsaka kumain tayo ng masusustansyang pagkain. Maraming salamat, Chichi, sa impormasyon na sinabi mo. Paalam, Chichi! Paalam! Napakinggan niyo ba ang usapan ni na Chichi at ng kaibigan niyang si Charles? Tungkol saan ang balitang kanilang pinag-uusapan? Magaling! Ito ay tungkol sa mabilis na pagdami ng nakamamatay na sakit. Alam niyo ba ang uri ng sakit na kanilang pinag-uusapan? Tama! Ang sakit na ito ay tinatawag na coronavirus. Ano-ano kaya ang maaaring maramdaman ng isang tao kung siya ay nahawaan ng sakit na ito? Maaari mo bang sabihin sa akin? Mahusay! Ang taong nahawaan ng coronavirus ay maaaring makaramdam ng mataas na lagnat, ubo, sipon at hirap sa paghinga. Hay, naku mga bata! Kailangan nating mag-ingat upang hindi tayo mahawaan ng nakamamatay na sakit. Teka, may nabanggit ba sa balita kung paano ito maiiwasan?
Tama kayo riyan, kaya dapat magpalakas tayo ng resistensya at laging tandaan, magsuot ng face mask at face shield. Napakahusay ninyo mga bata! Tunay ngang nakinig kayo sa usapan ni Chichi at Charles. Sa kanilang usapan, mayroong nagbigay ng opinyon at reaksyon. Ngunit, alam niyo ba ang ibig sabihin ng opinyon at reaksyon? Huwag mag-alala dahil sa araw na ito, ang aralin natin ay tungkol sa pagpapahayag ng opinyon at reaksyon sa issue o usapan. Nais kong makinig at manood muna kayo sa akin. Mamaya na kayo mag-comment dyan sa FB Live o YouTube. Ang gusto kong makitang comment ay ang mga sagot sa ating gagawing mga pagsasanay mamaya. Handa na ba kayo? Tara! Halina, samahan mo ako, pagyamanin natin ang kaalaman mo. Halina, tiyak na masaya pag-aaral mo, basta't kasama ako. Sa pagpapahayag ng opinyon, mahalagang may malawak na kaalaman ng isang tao tungkol sa isang issue bago siya magpahayag ng opinyon upang maging balanse ang kanyang inilalahad. Ang opinyon ay sariling kaisipan ng isang tao. Narito ang ilang mga salita o pareralang madalas na ginagamit kapag nagpapahayag ng sariling opinyon. Sa aking opinyon, sa tingin ko, sa nakikita ko, sa aking palagay, kung ako ang tatanungin, sa aking karanasan, para sa akin, at marami pang iba. Sa pagpapahayag ng reaksyon, ang sagot mo ay ayon sa iyong nararamdaman. Ang reaksyon mo ay maaaring masaya, malungkot, o di kaya'y nagulat ka. Upang mas madali ninyong maintindihan ang pagkakaiba ng opinyon at reaksyon, balikan natin ang usapan ng magkaibigang Chichi at Charles. Alamin natin kung ano ang opinyon at reaksyon sa kanilang usapan. Ang sakit na ito ay nagmula sa tinatawag na coronavirus. Pati sa narinig ko sa balita, hindi lang sa tao. O maaring makahawa ang virus nito, pwede ring mahawa yung mga hayop. Ano ang naging pahayag ni Chichi rito? Ito ba ay opinyon o reaksyon? Kung ang inyong sagot ay opinyon, ikaw ay tama. Naku! Mukha naman nakakatakot yan. Ano naman ang naging pahayag ni Charles rito? Ito ba ay opinyon o reaksyon? Ito ay isang reaksyon. Sa palagay ko, kailangan sundin natin ang mga otoridad upang makaiwas tayo dyan sa virus na sinasabi mo. Ano ang naging pahayag ni Charles? Ito ba ay isang opinyon o reaksyon? Kung ang sagot mo ay isang opinyon, tama ka na naman. Kapag narinig natin ang opinyon ng ating kaibigan o kapwa, tayo ay may iba't ibang reaksyon. Halimbawa, sang-ayon ka sa opinyon. Ang reaksyon mo, maaaring masaya. Di sang-ayon sa opinyon. Reaksyon mo, maaaring ikaw ay galit. Kung ngayon mo lang narinig ang magandang opinyon, ang maaari mong reaksyon ay gulat. At ang pang-apat, kinabahan sa narinig na opinyon, maaaring ang reaksyon mo ay takot o pangamba. Ang ating reaksyon ay nakabatay kung papaano natin tatanggapin ang opinyon ng ating kapwa.
Mahusay mga bata! Nalaman nyo na ang pagkakaiba ng pagpapahayag ng opinyon at pagpapahayag ng isang reaksyon. Dahil sa ipinapakita ninyong galing, maghanda na para sa Galing Mo, Ipakita Mo! Panoorin ang mga sumusunod na sitwasyon. Piliin ang pinakaangkop na sagot. Bawal munang lumabas ng bahay dahil sa kumakalat na virus na nagdudulot ng sakit. Ano ang gagawin mo? Letrang A, makikinig sa babala na hindi lalabas ng bahay. Letrang B, lalabas ng bahay at pupunta kahit saan. Letrang C, hindi susunod at isa sa walang bahala lamang ito. Ang tamang sagot ay letrang A. Inutusan ka ng nakatatanda mong kapatid na pumunta sa palengke. Ngunit, ang sabi sa balita ay bawal ang menor de edad na lumabas ng bahay. Ano ang gagawin mo? Letrang A, susundin ang utos ng nakatatandang kapatid. Letrang B, hindi susunod sa utos ng kapatid at magpapaliwanag na bawal lumabas dahil ipinag-uutos ito ng gobyerno. Letrang C, susundin ng kapatid dahil pagkakataon na para lumabas ng bahay. Ang tamang sagot ay letrang B. Kailangan dalhin ni MJ ang kanyang bunsong kapatid sa ospital dahil sa mataas nitong lagnat. Subalit, walang ibang magdadala dahil nagtatrabaho ang kanyang mga magulang. Ano ang gagawin mo? Letrang A, hahayaan na lamang dahil mamaya't mayay, gagaling naman ito. Letrang B, hindi ko na pakikialaman dahil bawal ang lumabas ng bahay. Letrang C, hihingi ng tulong sa mga kapitbahay na dalhin ang kanyang kapatid sa ospital. Ang tamang sagot ay letrang C. Nakita mong lumabas ng bahay ang iyong kapatid. Ngunit napansin mong wala siyang suot na face mask. Ano ang gagawin mo? Letrang A, hahayaan mo na lang ang kapatid mong makalabas ng walang face mask. Letrang B, ipapaalala mo sa kanya na wala siyang suot na face mask. Letter C, itatago mo ang kanyang face mask at kung sakaling maalala niya ito, hindi niya ito makikita. Ang tamang sagot ay letrang B. Mahusay mga bata! Ipinakita nyo na naman ang inyong galing. Dahil dyan, bibigyan ko kayo ng isang Aja clap. 1, 2, 3, Aja! Oh, ano kaya ito? Halika, tingnan natin. Aba, isa pala itong liham mula kay Chichi. Basahin natin ang liham ni Chichi. Sitio Matarik, Camarin, Caloocan City. 11 ng Nobyembre, 2020. Mahal kong Teacher Ja, kumusta po kayo? Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Napasulat po ako dahil sobrang natatakot po ako sa mga balitang aking napapanood. Nakakagulat po na marami na ang nahahawa ng nakamamatay na coronavirus. Mag-iingat po kayo palagi at panatilihin niyo pong malakas ang inyong resistensya. Nagmamahal, Chichi. Nakalulungkot naman ang liham ni Chichi. Kayo mga bata, ano ang naging reaksyon niyo sa liham ni Chichi? Natuwa ba kayo? Nalungkot? Natakot? O nagulat? Ang iba siguro ay nalulungkot din sapagkat nais na nila pumasok sa paaralan. Ang iba naman nais na maglaro sa labas. Baka ang iba naman ay nagulat sa sobrang daming nahahawa ng sakit. Alam ko ang karamihan ay natatakot dahil maaari silang mahawaan ng sakit. Mga bata, iba't iba man tayo ng reaksyon sa isyong ito, patuloy nating ipanalangin ang ating bansa na malampasan na ang pandemya. At huwag niyo rin kalimutang ipanalangin ang inyong pamilya na huwag mahawa ng sakit na coronavirus.
Ngayong araw, nalaman nyo kung paano magpahayag ng isang opinyon at reaksyon. Maaari ninyo itong gamitin sa pakikipag-usap. Palaging tandaan, ang pagpapahayag ng opinyon ay nangangailangan ang isang tao ng malawak na kaalaman tungkol sa isang issue bago siya magpahayag ng opinyon upang maging balanse ang kanyang inilalahad. Ito'y sariling kaisipan ng isang tao. Samantalang, ang pagpapahayag naman ng reaksyon ay nakabase sa iyong nararamdaman. Maaaring ang iyong maging reaksyon sa isang issue ay masaya, malungkot, o nakakatakot. Ayaw kong malimutan ninyo ang ating aralin. Kaya naman, magbibigay ako sa inyo ng isang takda. Basahin ang usapan ni EJ at Trisha kung paano nila ipahayag ang kanilang mga opinyon tungkol sa nasabing issue at sagutin ang mga sumusunod na tanong. Tungkol saan ang pinag-usapan ni na EJ at Trisha? Ibigay ang ipinahayag na opinyon o reaksyon ni Trisha tungkol sa ibinalita sa kanya ni EJ. Kung makita ang inyong mga sagot, kaya huwag kalimutang i-post ito sa Facebook page ng i-share mo kay Teacher Jack. Malay mo, ikaw ang mapili upang maipakita sa telebisyon ang takdang aralin mo. Hihintayin ko ang mga sagot ninyo, ha? Ako, si Teacher Jack, na palaging nagsasabing, ang batang matalino, tiyak, angat sa buong mundo. Aja! Paalam!